Hello mga katatak trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Heto na naman ang panibagong update ngayon. Grabe, Pia Cayetano tapos na. Grabe, ayon sa nakalap nating impormasyon sa social media, labis ang pamomroblema ngayon ni Pia Cayetano dahil ayon rito kinasuhan na ng mga kababaihan ang senadora kung saan formal nang naghain ng reklamong ethics complaint ang mga kababaihan. Aside pa daw dito ay may isa pang nakaambang na kaso sa Korte Suprema. Matatandaan nag-ugat ang lahat ng ito matapos niyang mag-post ng splice video sa FB page nito laban kay Chel Jokno dahil sa nais niyang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Kaya nag-splice ng video para maliin ang context ng mga sinasabi ni Chel Jokno. Narito at panoorin natin ang video. Bunyog, mga kababayan, biglang ng problema si Pia. Ayan, kinasuhan siya ng mga kababaihan. Ito na. Ito na yung sinasabi natin eh. Ha? Ha? Oh, live po tayo. Kabunyog si Sariarte, Kabunyog BG Badyola, Romeo Samonte. Naka-live po tayo. Kabunyog Jen Paul, Lito M, shout out sa inyo. So ito na yung sinasabi natin eh. Ay di ba nung isang araw sinabi na natin to na may magsasampa ng reklamo laban dito kay Pia Cayetano sa Ethics Committee at nangyari na nga ngayong araw. Formal nang nagsampa ng reklamo ang mga kababaihan. Ano na ito mga kabunyog mga kababayan? Kaya no, Women's Group files ethics complaint versus Pia, a woman. Kanina makikita nag-uusap yung magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia. At tama ka kabunyog si Sariarte. Aside sa Ethics Committee, may nakaamba pa yung disbarment case sa Supreme Court. Yan na. Yan na. Yan kasi, tungkol saan yan? Ay doon yan sa kanyang pag-splice ng video. Sa garapal niyang pagtatanggol, pagpuprotekta kay Sara Duterte, nito ni Pia Cayetano, in-splice niya yung video. In-splice niya yung video para maging mali ang context. Mali ang context ng mga sinabi ni Congressman Chel Jokno. Kasi ang pinalalabas ni Pia Cayetano doon sa kanyang in-splice na video, parang inamin ni Congressman Chel Jokno ng prosecution na wala nga silang ebidensya laban kay Sara. Kaya sila nagsubpina, kaya sila humingi sa korte, sa impeachment court na isubpina ang bangko, isubpina ang tax records, isubpina ang AMLAC records ni Sara at ni Manscarpio para magkaroon sila ng ebidensya kasi wala silang ebidensya. Nagbabakasakali lang daw sila nung nag-file sila ng kaso. Kaya ang comment ni Pia Cayetano doon sa post niya, nagbabakasakali lang. Wala palang ebidensya pero nanghuhusga na, nag-aakusa na. Imagine niyo, abogada ka tapos mag-i-splice ka ng video. Pangalawa, senator judge ka tapos ganyan yung ginagawa mo. Hindi pwede yun, napaka-bias mo nun. Napaka-partial mo nun. Kaya itong mga kababaihan, ikinakahiya na itong si Pia Cayetano. Kaya yung grupo ng kababaihan, nag-file na ngayon ng mga kabunyog, yung mga kababaihan ay nag-file na ng formal ethics complaint. Yun, matindi yun. Formal ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Kaya ito, dapat hindi ito palampasin. Sino ba? Parang si Senator Tito Soto yata ang Ethics Committee Chair eh. Dapat hindi ito palampasin ni Soto. Kaagad-agad mag-schedule siya ng hearing nito. Kasi talagang nakakadismaya itong ginawa ni Pia Cayetano. Dapat talagang siya dito, parusahan siya sa ginawa niyang yan. Total may formal complaint na final. At alam nyo, nung nakita ko yung mga kasama sa mga nag-file, isang kagalang-galang na babae. Dati siyang chair ng Commission on Higher Education. Si dating chairperson Patricia Licuanan. Ay si dating chair Patricia Licuanan, rinirespeto yan eh.
Rinirespeto yan, silikwanan. Tapos si UP Diliman Professor Jane Franco. Yun, kasama sa mga nakapirma doon sa final na ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Kaya seryoso yun. Seryoso yun. Kaya sa part dapat ng ethics committee, pagkatanggap nila ng ethics complaint, dapat schedule na nila ito. Schedule na. At asahan natin, tama si Cesar Yarte, sa susunod na mga araw, may ipa-file na disbarment laban kay Pia Cayetano. Yan. Yan kasi. Kaya itong magkapatid na ito, si Pia at Alan, kaliwat kanan nito ang kakaharaping mga kaso. Kaliwat kanan yan, kakaharapin nilang mga kaso. Si Alan Cayetano, mayroong obstruction of justice. O mayroong pang plunder galing kay Senador Ping Lacson tungkol sa mga anomalya ng infra projects ng Taguig. Mayroon pa, patapos na rin ang investigasyon, magra-wrap up na ang investigasyon ng NBI tungkol naman doon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Kaya itong magkapatid na ito, yan na. Sasabihin na naman ng kampo ng mga Duterte, politically motivated. Hindi yun. Kasi ang nakapirma diyan na isang leader ng kababaihan na nakafile, si dating chairperson, Commission on Higher Education chairperson, Patricia Licuanan, kagalang-galang na babae yun. Saka si UP Diliman Professor Jane Franco. Kaya yan. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Sigurado, problemado na yan si Pia. Kanina, nang na-file yung ethics complaint, nag-uusap yung magkapatid. Na-picture nag-uusap yung magkapatid si Pia at si Al. Mukhang na sila. Mukhang problemado na sila. Kaliwat kanan na ang mga kaso nila eh. Kaliwat kanan. At yung mga kaso na yan, hindi naman gawa-gawa eh. Talagang malinaw talaga na mabigat ang mga ebidensya. Halimbawa, yung pag-splice ng video, ay ang linaw-linaw ng in-splice na video eh. At nakapost yan sa social media accounts ni Pia Cayetano. Yan, mga kabunyog. So, sa committee ay sa CHED, sa Ethics Committee ng Senado, may na-file ng ethics complaint. Sa susunod naman, ipa-file disbarment sa Korte Suprema. Yan, mga kabunyog na mga kababayan, Yan na ang nangyari dito kay Pia Cayetano. Pareho din ang kanyang kapatid na si Alan, kaliwat kanan na rin ang kaso ni Pia. Allah, sigurado, problemado na itong magkapatid na Cayetano.